Rosa's POV. Patrick, tingnan mo to, oh, ang cute! Nakangiti kong sabi habang hawak ang isang kulay blue na damit pang baby. Ah, sabi nito habang di inaalis ang mata sa cellphone niya at patuloy lang sa pagte-text. Huminga ako na malalim at lumapit sa kanya. Sino bang ka-text mo? Dinungo ko ang cellphone nito pero iniwas ito iyon. Matalim niya akong tilingnan. Mind your own business. Kinagat ko ang aking ibabang labi. Nilagay ko ang gamit ng baby sa kanilalagyan nito. Pinuntahan ko kasi ito sa office niya at pilit na sinamahan ako sa mall. Hindi ko alam kung ba't natitiis ako ng ganito katigal ni Patrick. Ganun ko ba talaga siya nasaktan kaya ginaganito niya ako? Inawakan ko ang braso ni Patrick pero hinawi nitong aking kamay. Are you done? Babalik na ako sa office. Malamig nitong sabi. Ngumiti ako ng pilit sa kanya. Wala akong mapili kasi okay. Di nito pinatapos ang sasabihin ko. Tumalikod na siya sa akin at naglakad na papunta sa exit ng mall. Patrick, wait! Hinabol ko to. Naabutan ko siya na nasa labas na ng pinto papunta na exit door. Mag-taxi ka na lang pauwi. Kinuha nito ang kamay ko at nilagay doon ang pera. Napatingin din ako sa taxi nasa harap na pala namin. Pero di ba pupuntahan pa natin yung wedding coordinator? Pinatatag ko ang aking boses kahit alam kong nasa bingit na ako ng pagyak. Umangat ang isang sulok ng labi nito nang uuyam ang kanyang mata. I already canceled the meeting, sweetheart. Napamaang ako. Kailan pa? Pagkatapos niyang iwan ako? Malamig nitong sabi. Nag-init ang sulok ng aking mata. Pero Patrick, go home, Rosa. Mariin nitong sabi. Ito na ang nagbukas ng pinto at taxi nang hindi pa rin ako natinag sa kinatatayuan ko. Itinulak niya ako papasok sa taxi at napapitag ako na malakas nang sinarado ang pinto. He was not my sweet Patrick anymore. Bulong ko sa aking sarili habang pinupunasan ng aking luha. Tiningnan ko ang singsing sa aking daliri. Napangiti ako ng mapait dahil naalala ko kung gaano kami kasaya noon at nagbagong lahat dahil sa maling desisyon ko. Kung hindi mo na kaya, pwede ka naman sumuko. Napatingin ako sa matandang taxi driver. Awa ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Nginitian ko siya ng tipid at tinawakan ang aking sinapupunan. Hindi ako susuko kasi kailangan namin siya. Binayaran ko ang taxi driver na makababa na ako sa harap ng bahay namin. Inintay ko si Patrick na umuwi hanggang gabi. Kahit naantok na ako, pinipilit ko na hawakan siya at hintayin. Hawak ko ang litrato ng baby sa aking sinapupunan. Gumagaan ang pakiramdam ko kapag hawak ko yon. Feeling ko hindi ako nag-iisa. Ipapakita ko yon kay Patrick kapag naging nalinawan ang isip niya. Alam ko kapag pinakita ko kagad to kay Patrick, tatanggapin niya anak na anak niya ito, pero hindi mabubuo ang tiwala niya sa akin. Ang gusto ko ipagkatiwalaan niya muna ako, dahil yun naman ang dapat. Nilagay ko sa aking bulsa ang litrato nang bumukas ang pinto ng bahay. Tumayo ako na makita si Patrick. Hindi ito lasing pero makikita ang pagod sa kanyang mata. Kumain ka na ba? Tanong ko. Oo, nagkaroon kami ng dinner meeting kanina. Malamig ditong sabi habang nakatingin sa akin. Patrick, samahan mo ulit ako sa isa pang mall bukas, ha? Ganun ba kahirap ang mamili ng damit ng bata? Mariin niyang sabi. Nasakta na naman niya ako. Patrick, ang tagal na ng away natin, itigil mo na to. Tama na naman oh. Hindi to nagsalita pero sapat na sa akin na wala siyang pakialam dahil wala ako nakitang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tumalikod to sa akin at nilawagan ng pagkakatali ng necktie niya. Umakyat to ng hagdanan at pumasok sa aming kwarto. Ilang araw na kaming natutulog na magkatalikuran. Di na ako makatiis pa kaya tumarap ako sa kanya at niyakap to sa bewang. Siniksik kong aking mukha sa kanyang likod. Bakit nakukuha mo akong tiisin ng ganito? Bulong ko. Nakaramdam ako ng gutom. Parang gusto kong kumain ng mansanas ngayon. Mansanas na may ketchup. Humiwalay ako kay Patrick at bumaba ng kusina. May ketchup kami pero wala kaming mansanas. Pagod ako at wala nang bukas sa tindahan ngayon. Ano ba? Patrick, kailangan kita. May hinanakit sa aking boses. Kinailangan din kita pero iniwan mo ko. Patrick, please. Wala ko nakuwang reaksyon mula sa kanya. Tumayo ako sa kama at kinuha ang aking jacket. Sinuot ko yan bago ko sumakay sa aking kotse. Pumunta ako sa isang 24 hours sa convenience store at bumili ng mansanas. Nakikita rin ako ng strawberry na ice cream kaya't bumili din ako noon.
Umupo ako sa may bench na nakaharap sa bintana. Parang gusto ko muna mag-relax doon. Wala akong ginawa kundi kainin yung mansanas at sinawsaw sa strawberry-flavored ice cream habang nakatingin sa kawalan. Ni hindi ko nga napansing 3:00 na pala ng madaling araw at ilang ice cream na palang nauubos ko. Hinahanap na kaya ako ni Patrick? Ang bilin nga pala ng doktor ko, bawal daw akong mapuyat o ma-stress. Lumabas ako ng convenience store habang daladala ang 2 container ng ice cream at sumakay na ng aking sasakyan. Pag-uwi ko ay naabutan ko si Patrick na paikot-ikot sa living room namin. "Saan ka ba nagpunta?" Sigaw sa akin ni Patrick na makita akong pumasok. "Sa convenience store, bumili lang ako ng ice cream." Sabi ko tinaas ang dala kong plastic. Inihilamos itong kamay sa kanyang mukha. Napangiti ako na mahalata ang pag-aalala sa kanyang mukha. "You do care about me." "Shit, what are you saying?" Sinundot ko ang tagiliran nito. "Bati na tayo. Itutuloy na ba natin yung kasal?" Hinulin to ang aking kamay at inilayo sa tagiliran niya. Nawala ang ngiti ko na makitang seryoso at malamig ang kanyang mukha. "Patrick, magbati na tayo. Please, what do you want me to do to make things right?" "There is nothing you can do, Rosa. The damage has been done." Pagkasabi niya noon, tinalikuran niyang muli ako. Di tapusin na natin." Inawakan ko ang kamay nito. "Nakuha ko na ang inheritance ko ng isang araw. Pwede na tayong mag-file ng annulment." "Ha?" I was dumbfounded. "Oh, ba't ka nagulat? Hindi ba't yun naman talagang napagkasunduan natin?" Ilang beses akong lumunok para mapigilan ang luha. "Makikipaghiwalay ka na sa akin?" Tiningnan niya ako at huminga ng malalim. Nabasa ko sa kanyang mga mata na hindi nito gustong nabitawang salita. Nag-iwas siya ng tingin. "Matulog na tayo. Hindi ka dapat magpuyat." Pagkatapos niyang sabihin yon, binitawan na niya ako at nauna nang umakyat ng hagdan. Kinabukasan agad akong pumunta kay Maxine upang may makaramay at malabasan na sama ng loob. Dahil sasabog na ako kung patuloy ko pa tong kikimkimin. "Rosa, please, stop crying. Makakasama sa baby mo." Alo sa akin ni Maxine. Ang bilis naman niyang magdesisyon, Maxine. "Bakit ganon? Matapos na lahat ng ginawa ko para sa kanya?" Saad ko habang pinupunasan ng tissue ang aking mata. Bakit parang di talaga ako kawalan sa buhay niya? Ang sabi niya, mahal na mahal niya ako. Nagsisinungaling lamang ba siya? Hinaplos ni Maxine ang aking likod. Pinunasan ko ng tissue ang aking mata dahil hindi tumitigil ang aking luha. "Mahal ka ni Patrick, Rosa. Nakikita ko yun. Sarado pang utak niya kaya di ka pa niya kakayang pakinggan." "Ipapakita mo na kasi ang resulta ng ultrasound." Suhestyon naman ni Maxine. Umiling ako. Kung may tiwala siya sa akin, bakit kailangan pa ng pruweba? Nasa kanya nga ito. Ang sakit lang kasi. "Maxine, you should have trusted me." "Rosa, at kung talagang mahal niya ako, hindi niya iisipin ang putang inang annulment na yon." Sabi ko sa pagitan pa ng paghikbi. Akala ko sapat na ang lahat. Kulang pa pala. Sumama ang pakiramdam ko na makita sa sala si Patrick. May kausap itong pamilyar na babae. Ito ang abogado na nag-aayos ng inheritance ni Patrick. Kumabog ang aking dibdib nang mapunta sa akin ang tingin nila. "Miss Belmonte, it's been so long." Sabi ng abogado na makita na mapunta sa akin ang tingin nila. "Miss Belmonte, please have a seat." Kinakabahan akong umupo sa tabi ni Patrick. Blanco ang kanyang ekspresyon. "Ano pong kailangan ninyong attorney?" Pinatatag ko ang aking boses. Ako mag-aayos ng annulment papers ninyo." "Ako ang mag-aayos ng annulment papers ninyo." Hindi ko magawang suklian ang magandang ngiti ng abogado. Nagulat ako sa sinabi ng abogado. Lumipat ang tingin ko kay Patrick. Seryosong kanyang mukha habang nakapatong ang braso sa armrest ng sofa. Napatingin ako sa abogado nang ilagay nitong folder sa harapan ko. Yan ang annulment papers. May pirma na yan ni Patrick. Ang pirma naman lang ang kailangan. Nanlalabong aking mata na makita na nakapirma na nga doon si Patrick. Wala akong lakas na hawakan ng ballpen na binibigay ng abogada. Nakatitig lang ako sa annulment papers na aking hawak. Tumikim ang abogado. I think dapat muna kayo mag-usap. Iiwan ko na muna lang annulment papers." Inihatid ni Patrick ang abogado sa labas ng bahay. Nang maisara ang pinto, saka ako tumayo at lumapit dito. Kiniyom ko ang aking kamao upang mapakalma ang sarili. "Ganun lang sa'yo kadali ang lahat, Patrick? Ano bang purpose ng kasal na to? Ang makuha ko lang ang inheritance ko, di ba?" Malamig nitong sabi.
Kahit nanghihina ako, sinikap ko pa rin tumayo. 1 metro lang ang layo naming dalawa. Akala ko mahal mo ko. Lumamig ang ekspresyon nito. Akala ko rin. Pumikit ako ng mariin bago siya tiningnang muli. You're lying. Am I? Bakit ang dali lang sa'yong ipagtabuhin ako ng ganon? Samantalang ako, halos makipagpatayan na. Huwag ka lang makuha ng iba sa akin? Mahina akong sinuntok ang kanyang dibdib. Bakit kailangan na magkaganito kami? Stop the drama, Rosa. Just sign these papers. Napalayo ako sa kanya kaya tumaas na ang boses nito. No, I can't. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahawakan ng papel na makakapaghiwalay sa akin kay Patrick. Ayoko na, I said finally. Lumaki akong hindi buong pamilya ko at sinasaktan ako ng tatay ko. Lalaki din ang anak ko na hindi siya tanggap ng tatay niya. This is for your safety, baby. Bulong ko habang hinahaplos ang aking tiyan. Pinulot ko ang annulment papers at pinirmahan iyon. Ibinaba ko ang papel sa lamesa at kinuha na ang aking bag. Nilabas ko ron ang resulta ng ultrasound ko dati at iniipit sa folder annulment papers. Sana hindi mo pagsisiyan na naging desisyon mo. This will be your eye-opener, Patrick. It's your time to chase and beg to bring us back to you. Sabi ko sa aking sarili. Pumasok ako sa kwarto. Nakita ko nakahiga si Patrick sa kama, nakatalikod sa akin. Alam kong nagpapanggap lamang itong tulog at kinakalma lamang niya ang kanyang sarili upang hindi ako masaktan. Mahal niya ako, ngunit nilamon siya ng kanyang galit. Matinding galit. Damang-dama ko ang lamig sa kwarto dahil sa air conditioner. Daan-daan akong humakbang papalapit sa kama. Nilapag ko ang annulment paper sa bedside table. Umikot ako at lumuhod sa kanyang gilid. Kinabisado ko ang kanyang maamong mukha. Hinawakan ko ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang palasingsingan na kinaroroonan ng wedding ring. I love you, Dee, I murmured. Inaplos ko ang kanyang buhok at hinalikan ang kanyang noo. Pumikit ako at dumilat ng pagdesisyonan kong lumayo na. Inaplos ko ang aking pisngi bago tumayo. Dahan-dahan kong sinara ang pinto ng kwarto at bumaba ng hagdanan. Kinuha ko ang aking bag at tumabas na ng bahay. Tinawagan ko si Maxine upang magpasundo. Hello? Napahikbi ako at hindi na nakapagsalita. Rosa, what happened? Get me out of here, please. I'll be right here as fast as I can, okay? I feel like screaming. Isa lang ang sinisigurado ko. Kahit kailan hindi magiging masaya si Patrick kung patuloy itong magiging makasarili. Nagkatingin lang ako sa labas habang unti-unti bumubukas ang pintuan ng aking kwarto. Nang tignan ko yon, bumungad sa akin na nag-aalalang mukha ni Papa. Rosa? Nagpaluto ako ng breakfast. Kumain ka muna. Saan nito? Thanks, Papa. Bumangon ako at sumandal sa headboard ng aking kama. Nilagay ni Papa ang tray sa kanyang kandungan. Tumabi ito sa akin at pinunasan ang luha sa aking pisngi. I wish I can take away the pain and burden that you are feeling right now, sweetheart. Papa, am I unlovable? I feel like I'm just a waste of space, I whispered. Hinaplos niya ang aking buhok. Ngumiti ito para mapagaan ang loob ko. Huwag mong iisipin yan, anak. If you are unlovable, your mother won't sacrifice her love just to give birth to you. I'm just a jerk for not treating you like she wanted me to. I regret the days na binaliwala kita. Sigurado ko na magigising na rin sa katotohanan si Patrick. Now eat your food. Baka gutom lang ang apo ko. Tiningnan ko ito. Nakita ko ang pagmamahal at pag-aalala sa kanyang mata. Papa, I love you. Lumapit ito sa akin at hinalikan ako sa noo. I love you too, darling. You're the most expensive gem of mine. Napakabigat ng pakiramdam ko ngayon. Lagi ko naiisip si Patrick. Gusto ko siyang makita pero hindi pwede dahil kailangan niya mag-reflect sa lahat ng mga desisyon nito. Anytime now, paniguradong susugod si Patrick sa bahay at itatanong ang tungkol sa ultrasound. Napatigil ako sa pagkain na makarinig ng katok sa pintuan. Bumukas iyon at pumasok si Maxine. Kumulot ang noo ko na makita ang madilim na mukha nito. What is it, Maxine? Tumayo si Papa sa aking kama. May hayop na nakapasok sa bahay natin. Umismid ito. Hayop? Ulit ko. Oo, yung asawa mo? Saan nito sabay irap? Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayong nandito na siya. Napatingin ako kay Papa nang pisilin niya ako ng kamay. Huwag ka na muna lumabas ng kwarto. I need to talk to him first. Yumuko ako at tumango.
Naramdaman ko rin ang mabilis na tibok ng aking puso nang naisara ni Papa ang pinto. Tiningnan ko ang pagkain na nasa harapan ko. Pinilit ko ang aking sarili na kainin iyon kahit ang gusto ko lamang ay lumabas ng kwarto ko at makita ko si Patrick. Shit! Bulong ko nang maramdaman ang paghalukay ng aking tiyan. Mabilis kong inalis ang tray sa aking kandungan at inilapag sa aking gilid. Tumayo ako, tinakbo ang banyo. Malakas na kalabog ang nilikhang tunog niyon nang buksan ko ang pinto. Napalhod ako sa harapan ng bowl habang dumuduwal. Inawakan ko ang aking tiyan at hinahabol ng aking paghinga. Nangihina akong tumayo at sinuot ang pink silk na robe. Lumabas ako sa aking kwarto para sana kumuha ng tubig sa kusina. Umalis ka sa pamamahay ko, Patrick. My daughter does not want to see you right now. Narinig kong galit na sabi ni Papa mula sa living room. Dumungaw ako mula sa hagdanan at nakita si Patrick. Pagod na pagod ang itsura nito. Habang si Papa na may nakakuyom ang kamay at para bang may pinipigilan. Si Maxi na may nakahalukip-kip at nakaupo sa sofa. Malalim ang tingin nito kay Patrick. Papa, I need to talk to her. I have to see her. Pinasasama mo lang ang loob ng aking anak? Umalis ka na muna, Patrick. She is my wife. Am I, Patrick? Napatingala sa akin ang lahat. Rosa, mahinang saad ni Patrick. Unti-unti akong bumaba ng hagdan. Umalis ka na at isikasuhin mo ng annulment papers natin. That's what you want, right? Freedom. May dinukot to sa kanyang bulsa. At may nilabas na papel. It was our baby's first picture. Rosa, this result shows... That paper you're holding shows how stupid you've become, Patrick. Putol ko sa kanyang sasabihin. Nakasunod ang tingin nila sa akin hanggang sa makalapit ako sa harap ni Patrick. Naglaban ang aming mga mata. You are so shallow. I am sorry, baby. Don't baby me. Papa, Maxine, iwariyo na muna kami. Napatayo si Maxine at nalilitong nakatingin sa akin. Pero Rosa, please, I beg. We will give you 10 minutes. Sabi ni Papa at tinalikuran na nga kami. Sumunod si Maxine dito hanggang sa kaming dalawa na lang ni Patrick ang nasa living room. Hinawakan ni Patrick ang aking kamay at hinila ko para mayakap. Diniin niya ako sa kanyang dibdib. Give me another chance. I won't screw up this time. Sino ba sa atin na nagkulang? Patrick, ako ba? I whispered. Tinulak ko ito at nagtagpo ang aming mga mata. Malinaw kong nakikita at sikat. Hirap sa kanya mga mata. Ako ang nagkulang, Rosa. Inaamin ko. Napakatanga ko para hindi ka pagkatiwalaan. Maniniwala na ako sa lahat ng sasabihin mo basta't bumalik ka lang sa akin. Kung hindi ko pa inipit yung ultrasound ko sa annulment papers. Sigurado ako na hindi mo naman ako hahabulin. Hindi mo naman ako pipiliting bumalik sa'yo. I am so sorry, Rosa. Nasaktan na naman kita ng sobra. Naging makasarili ako at hindi iniisip kung ano ba ang kahantungan na mga ginagawa ko. Please, forgive me. Ang hirap palang mabuhay nang wala ka. Hindi ko na napigilan ang luhang tumulo sa aking mga mata. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin, sige, ayusin ulit natin. Gusto ko siyang makasama. I pushed him away. Tinakpan ko sa aking kamay ang bibig ko. I can't. It is so painful behind you. Mahal na mahal kita pero nakakapagod na. Lumapit siya ulit sa akin at sinakop ang aking pisngi. Pinunasan pa nito ang luha na naglandas sa aking pisngi. Rosa, come back to me. Hindi ko kayang mawala ka. Umiling ito. Ayoko na. Naparamdam mo na sa akin hindi mo na ako kailangan, hindi ba? Hindi ka naman nahihirapang maghanap ng kapalit ko, di ba? I'm sorry. I was just blinded by jealousy kaya ako nasabi yon. Please come back to me. Bigyan natin ng magandang pamilya ang anak natin. Sana nga ganoon lang kadali, Patrick. Sasaktan mo lang ulit ako kaya't umalis ka na, Patrick. Napasinghap ito. Rosa, baby, I love you. I am so sorry for what I'd said. Rosa, please. Mahal na mahal kita, sobra. Bumalik ka na sa akin. Please, magbabago na ako. Lumayo ako sa kanya at tumalikod na makita ang 3 bodyguards ni Papa na papalapit sa amin. Inawakan nito ang magkabilang braso ni Patrick. Nanlaban agad ang aking asawa. Bitawan niyo ako. Rosa, Rosa please. Mahal na mahal kita. Hayaan mo kung punan ang lahat ng pagkukulang ko sa'yo.
Napalingon ako. Pinipigilan ng mga bodyguards ni Papa na makalapit sa akin si Patrick. Nakita ko ang sakit at paghihirap sa kanyang mga mata habang kinakaladkad siya ng mga ito. Wag na wag niyo nang papapasukin sa aking pamamahay, sigaw ni Papa. Hinawakan ni Maxine ang aking balikat. Napatingin ako sa kanya. Naroon pa rin sa kanyang mata ang inis at galit. Magpahinga ka na. Makakasama sa batang sobrang stress, Rosa. Ipapadala ko na lang sa katulong ang kailangan mo. Umiling ako at pinunasan ang luha sa aking pisngi. Iinom lang ako ng tubig. Are you alright, Rosa? Nag-aalalang sabi ng kakambal ko. Stop asking me if I'm alright. I am tired of lying, I murmured. Patrick's POV. Am I really gonna do this? Bulong ko sa aking sarili habang nasa harap ng mataas na gate ang bahay nila Rosa. I smirked. Of course, asshole. Dahan-dahan akong umakyat sa pader ng gate. Sinigurado kong walang makakakita sa akin. 5 security guard ang nagbabantay sa kanya kaya dapat mas maingat ako. Nagtago ako sa may dingding nang luminga ang isang security guard. Nakita ko kung paano kumistap ang kanyang flashlight. Nakahinga ako na maluwag nang sa wakas ay umalis na to. Tiningala ko ang bintana ng kwarto ni Rosa. Ayokong magsayang ng oras kaya't inakit ko ng puno ng mangga sa tapat ng kanyang kwarto. Sa taas noon umabot yon sa balkonahe ng kwarto ni Rosa. Sinikap ko na wag makagawa ng ingay hanggang sa makatapak ako sa sementadong balkonahe. Lumapit ako sa double door. Sumilip ako roon at nakita ko na bukas pa ang lampshade at nagbabasa si Rosa ng libro habang nakasandal sa headboard ng kanyang kama. Kinatok ko ang double door. Nakuha ko ang kanyang atensyon. Mabilis ang tibok ng aking puso nang lumapit ito sa akin at kunot nung binuksan ang double door. What are... Tinakpan ko ang kanyang bibig at dahan-dahan itong tinulak pabalik sa kanyang kwarto. Nang makapasok na kami, hinigit niya papaalis ang aking kamay. Tumalikod ako sa kanya at isinara ang double doors. Kailan ka pa naging akyat bahay? And what are you doing here? Namumula ang kanyang pisngi sa inis. My expression became soft. I want to see you. I tried to reach her pero lumayo ito. Binagsak ko ang aking kamay sa aking gilid. Binalaan ka ni Papa. Naipagpapabaril ka niya kapag nahuli ka niyang lumalapit sa akin. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na. Walang kwenta rin naman ang buhay ko kung di kita kasama. Kaya mas maganda kung mamamatay ako ngayon na ikaw ang huli kong makikita. Malungkot kong sabi. Nag-iwas to ng tingin. Hinuli ko ang kanyang mata ngunit pumikit ito. Pinagdikit ko ang aming noo. Baby, look at me. Open your eyes. Dumilat ito ngunit walang bahid ng kahit anong ekspresyon. Patrick, leave us alone. This is what you want, right? What I want is to be with you. Nag-alab ang kanyang mga mata. Humakbang ito ng 2 beses patalikod. You pushed me away, remember? Halos isaksak mo sa akin ang annulment papers para lang pirmahan ko. Tapos, I'm sorry. I just felt so insecure. Malaki ang naging papel ni Sky sa buhay mo at alam ko kung gaano kalaki ang utang na loob mo sa kanya. Paano kung sabihin niyang mananatili ka na lamang doon kasama siya at pumayag ka? Shit, Rosa. You are so kind to everyone. And I am damn crazy about it. You just don't trust me. Makitid ka at ayaw mong intindihan ang sinasabi ko sa'yo. Isang pagkakamali ko lang, isasara mo ng tenga mo dahil ayaw mo akong pakinggan. Your love for me is so shallow, Patrick. I hate you for breaking my heart. Agad ko siyang nilapitan ng tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sinakop ng aking mga kamay ang kanyang pisngi. Do not cry. Oh baby, please. I'm sorry. I hurt you continuously. God, Rosa, I've made a mistake. Pero pwede ko rin naman yung maitama kung bibigyan mo pa ako ng chance. Nasaktan ako nang umiling dito. Bigyan mo ako ng panahon para hilumin na naging sugat ko ng dahil sa'yo. Suminghap ako. I promise not. Diyan ka magaling eh. Sa mga pangako mong palaging walang laman, madiin niyang sabi. Paano mo ba ako mapapatawad, Rosa? Gagawin ko ang lahat. Huwag ka muna magpakita sa akin, Patrick. Kahit sandali lang. Pabayaan mo muna ako mag-isa. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatitig sa kanyang magandang mukha. Galit lang siya sa akin kahit nasasabi niya to, di ba? Pero kapag galit ang isang tao, nagsasabi siya ng katotohanan. Iyon ba talaga ang gusto niyang mangyari? Inawakan ko ang kanyang balikat at hinalikan siya sa noo. Pumikit ako at ibinaba ang aking labi sa kanyang pisngi. Pagkatapos niyon inilapit kong aking bibig sa kanyang tenga.
Kahit nasabihin mo sa akin na ayaw mo na akong makita, susundan at susundan pa rin kita because you are someone I cannot afford to lose. Napasinghap ito. Patrick, lumuhod ako para magbantay ang mukha ko at ang kanyang bahagyang nakaumbok na tiyan. Ramdam ko ang mabilis na pagdaloy ng aking dugo nang inilihis kong damit ni Rosa at ipinaloob ang kamay ko para mahawakan ang kanyang tiyan. Napakapit sa aking balikat ng aking asawa. Hinalikan ko ang munting umbok sa tiyan niya at narinig ko pa ang pagsinghap ng aking asawa. Patawarin mo ako anak, sa pagtakwil ko sa'yo. Tiningala ko ang aking asawa. Nahuli ko siya na nagpupunas ng luha sa kanyang mata. Leave now, Patrick? Her words were like knives, slicing my heart, but I deserve those painful words. She has the right to get mad. Napakagago ko naman kasi. Ako ang nagkulang sa aming dalawa. Tumayo ako at pinagtapat ko ang aming mukha. Gagawin kong lahat para lang mapatawad mo ko, Rosa. Gasgas na ang linya na yan, Patrick. Her voice is trembling. Napabuntong hininga ko at nilipat ang aking labi sa malambot itong pisngi. Go to sleep. It is already past midnight. Good night, baby Rosa. I love you, I whispered. Mabibigat ang aking mahakbang habang papalabas sa kanyang double doors at inabot ang matabang sanga ng punong mangga. Lumingon ako at nakitang nakasilip ko sa may salamin ng double door. May pag-aalala sa kanyang mukha. Ngumiti ito sa kanya at nagsimula na bumaba. Patrick! Napahinto ako sa pagbaba nang marinig ang matamis na boses ng aking asawa. Bakit lumabas ka? Mahina nitong saad. Baka mahamugan ka. Pumasok ka na sa loob. Hold on tight. The branches are slippery. I will. Nakangiti kong saad at nagsimula nang bumaba. I want to stay with them all night. I want to snuggle her, feel her warmth. Shit. Stupid me. Ako ang nagtulak sa kanya papalayo. Ano bang klaseng demonyo ang sumapi sa akin at naisip kong makipaghiwalay sa kanya? Nang makita ko siyang umiiyak habang pinipikit kong pinirmahan yung mga annulment papers, halos madurog na ang puso ko. I want to hug her. I want to punch myself for hurting her. Sa sobrang inis ko sa aking sarili, tinapon ko na ang mga papeles. Pumasok ako sa kwarto para hindi niya makita kung paano ako mag-outburst dahil baka kapag nakita niya, matakot siya sa akin. Umakto ako nagtulog-tulugan upang di na nito pahabain pang usapan. Nanatili lamang akong nakahiga hanggang sa maisara nito ang pinto. As we talked earlier, I was down to her eyes. I cannot look away. Her eyes, they used to shine so bright. Rosa's POV. Rosa, pupunta lang ako sa CR, okay? Magkita na lamang tayo sa ice cream parlor pagkatapos mong magbayad. Paliwanag ni Maxine sa akin. Tumango ako. Sige. Sinamahan ako ni Maxine dito sa mall para bumili ng mga bago kong damit na para sa mga buntis. Hindi na kasi nagkakasya ang mga pants ko dahil lumalaki ng aking balakang. Malapit na ako sa cashier na may mga braso na pumulupot sa aking bewang. Akala ko ba nalusaw ang maganda kong ngiti nang bumungad sa akin ang mukha ni Patrick. Hi! Simpleng bati nito habang matamis ang ngiti sa kanyang labi. Napalayo ako sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Oo. Masama bang sundan ang mahal ko? He tilted his head on the other side. Inismiran ko ito. Umuwi ka na. Kasama ko si Maxine kaya't hindi kita kailangan. I am your husband. Rosa, ako ang dapat na kasama mo. Kung makapagsalita ka parang hindi mo ako pinagtabuyan dati Buisit? I snapped. Pinagulong kong basket at nalagay na sa counter ang mga pinamili ko. Ibibigay ko na sanang credit card ko nang maunahan na ako ni Patrick. Tinaliman ko ito ng tingin. Damit ko to, kaya't dapat ako magbabayad. Rosa, wag na tayo magtalo. He begged. Sa inis ko ay tinalikuran ko na ito. Iniwan ko sa kanya mga damit na pinamili ko. Naglakad ulit ako sa mga stalls ng damit at kumuha ko ng mga damit na kapareho ng binayaran ni Patrick. What are you doing? Tanong ni Patrick nang malagpasan ko to. Bit-bit ito ang mga paper bags na pinaglalagyan ng mga pinamili ko kanina. Hindi ako nagsalita at nalagpasan na lamang ito. Napatigil pa ako nang haklitin ito ang aking kamay. Rosa, let me make it all up to you. Come back to me. Malungkot pang sabi nito. Naramdaman ko ang mainit itong palad sa aking kamay. You want to come back? You want to hurt me so bad, Patrick?
Hindi ako tanga para tumakbo ulit papunta sa'yo pagkatapos mo akong sabihan na masasakit na salita. Mariin kong sabi at binawi ang kamay ko sa hawak nito. Hindi mo naman kailangan tumakbo dahil ako ang gagapang papalapit sa'yo. Shit! Diyan ka magaling. Sa mga banat mong walang laman. Nilagay ko ang damit na hindi ko binayaran sa isang tabi at lumabas na ng shop. Naglakad ako papunta sa tinutukoy ni Maxine na ice cream parlor. Naabutan ko tong uminom ng pineapple juice. Daan-daan akong umupo sa upuan na nasa kanyang harap. Tumaas ang isang kilay niya. Bakit nakabusangot ang mukha mo? Pinaglilihian mo ba ako? Asa ka? Pangaasar ko. Alam ko na. Nakakita ka ng taing aso? Kumunot ang noo ko. Napanguso to habang nakatingin sa likod ko. Lumingon ako at nakita ko si Patrick na papalapit sa pwesto namin. Hello ladies! Nakangating bati nito. Umismed si Maxine. Hi, asshole! Hindi ko alam nagpapapasok pa rin ng halimaw ang mall na to. Dumilim ang mukha ni Patrick, ngunit hindi ito nagsalita. Madiin lang nitong pinagdikit ang mga labi. Umupo ito sa upuan na nasa tabi ko. Maang si Maxine. At ang tapang ng apog mo, natabihan ng kapatid ko matapos mo siyang sakta. Maxine, I know my mistakes. Yes, I am an asshole like what you've just said. I know I hurt my wife. Nasaktan ko siya sa lahat ng sinabi ko. Sa isang relasyon, tiwalang mas mahalaga at yon ang pagkukulang ko. Makitid ako, masama ang ugali, tanga, bobo, may hirap mahalin at walang kwentang tao. I freaking regret all of it and I will do everything to bring my wife back to me. Marahang sabi ni Patrick habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Maxine. May determinasyon sa kanyang boses. Yeah, good luck with that. Sarkasikong sabi naman ni Maxine. Lumingon to sa akin. May lungkot at saya sa kanyang mga mata nang titigan ako. Strawberry ice cream? Wala ako sa sariling sumagot. Choco berry cream. Tubango ito. Tinaas niya ang kanyang kamay at mas kumapit kagad na waiter. Ilang minuto lang dumating ng order namin. Nakangiti ako habang kinakain ng ice cream na gusto ko. Napatingin ako kay Patrick nang tumikim to. Tinaas niya ang kanyang daliri at pinunasan ang gilid ng aking labi. Nagpa-schedule ako ng check-up sa OB-GYN mo the day after tomorrow. Susunduin kita. Kaya kong pumunta sa OB-GYN mag-isa. Malamig kong sabi. It's my baby too. So, we don't need you, Patrick. Ngumiti ito ngunit hindi yon umabot sa kanyang mga mata. I know, but I do. I need you. You are my beloved, Rosa. Crap. Paano ko siya sasaktan at pahihirapan kung maski ako'y nahihirapan din nasaktan siya? Ganito ba talaga kalalim ang pagmamahal ko para sa kanya? Istorbo ka sa date namin magkapatid. Alam mo ba yon? Masungit na sabi ni Maxine. 2 pieces of advice, Maxine. Back off and find a boyfriend. Do not talk to her like that. Inis kong sabi kay Patrick. Sorry. He mumbled and looked away. Napabuntong hininga ako at simulang kainin ang ice cream sa aking harapan. Napangiti ako na sumayad ng malamig na piraso ng berry sa aking lalamunan. Halos nalapit ko nang maubos ang ice cream na mapansin kong nakatunghay lang sa akin si Patrick habang nakapangalumbaba. Tinaasan ko to ng kilay. What are you looking at? It is so nice to stare at you, smiling and all. I missed it. I missed you, baby Rosa. Napasimangot ako sa kanyang sinabi. Go to hell. Agad kong napansin ang paglungkot ng mukha nito. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang gilid ng aking labi. Nalayo kong kamay niya sa aking labi at ako na mismo nagpunas ng tissue roon. What time are you going home? Ihahatid ko na kayo. May sasakyan kami? Malamig kong sabi. How about you, Patrick? What time are you going to disappear? Napasinghap ako. I know, wrong choice of word. I won't. Kahit ilang beses mong sabihin sa akin na ayaw mo sa akin at di mo na ako gustong makita, hindi ako aalis. Hindi na kita iiwan pa. Nanginginig ang aking mga kamay na kinuha ang bag ko at sinukbit yon sa aking balikat. Let's go home, Maxine. I said, let's go. Mariin kong sabi bago na unang lumabas sa ice cream parlor. Patuloy ako sa paglalakad hanggang sa makasabay sa akin si Maxine. Easy ka lang sa paglalakad. Buntis ka, uy. Kinalma ko ang sarili ko at binagaran ng paglalakad. Sumulyap ako sa lugar kung saan kami nakaupo kanina at nakita ko naroon pa rin si Patrick. Nakaupo ito at nakasapo ang kanyang mga kamay sa mukha.
Inalis ko ang pag-aalala sa aking puso at pinatigas ito. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan ni Maxine at mabilis na pumasok doon. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Paano ko ba siya pahihirapan sa parang hindi rin ako masasaktan? Hindi ko alam kung gaano na kami katagal na bumabiyahe. Nakatingin lang ako sa labas habang si Maxine naman hindi ako kinakausap. Nalaman ko na lang nasa bahay na kami nang ipasok na ni Maxine ang sasakyan sa aming garahe. Agad akong bumaba at pumasok sa loob ng bahay. Who are they? Diyos po, sir? Alok naman ng katulong sa kanila. Tinanggihan ni Christoph ang alok na juice at tinignan ang cellphone niya. Samantalang si Troy naman ay kinuha iyon at ininom habang nakikinig sa mga kwento ni Papa. Tumikim ako at nakuha ko ang kanilang atensyon. Napansin ko kagad ang nagtatakang tingin na magkapatid. I see, we have some visitors. Napunta kay Maxine ang lahat ng atensyon. Naglakad ito patungo sa mahabang sofa at umupo roon. Tumunog ang cellphone nito at agad niyang kinuha sa bag niya. Oops, excuse me? Tumayo si Maxine at lumabas papunta sa pool area bago sagutin ang tawag. Napadalaw kayo? Tanong ko at umupo sa upuan na nasa harapan nila. They want to see the both of you. Marahang sabi ni Papa. Why? Troy is here. Does that mean Sky is also here? Ikaw ang dapat naming tanungin, Rosa. Why are you here? Bakit di ka kay Patrick nakatira? Kunot toong tanong ni Christoph. Tumikim ako at nagbaba ng tingin. Mas pinili ko pang titigan ang mga kamay ko sa hita kesa ang nanunusok nilang mga tingin. Something happened, Rosa? Seryosong sabi sa akin ni Christoph. Napanunok ako. Oh, the pain. I can't be with him anymore. Why? Did he hurt you or something? Diretsong tanong ni Troy. Tahimik lang nakamasid sa amin si Papa. Nag-aalala ang mga to. Wala na ako magawa kundi ikwento sa kanilang lahat ng nangyari. Hindi ko malis ang sakit sa aking boses at ekspresyon. Nakita ko pang pagkuyom ng kamay ni Christoph at ni Troy. That shitty bastard. Napatingin ako kay Christoph nang tumayo ito. Nag-aapoy ang kanyang mga mata. I know that he will do nothing but to hurt you. He's going to pay for this. Christoph! Hinabol ko to at hinawakan ang kanyang braso bago pa man makalabas sa aming pintuan. What? You will protect him? Pipigilan mo ako? Shit, Rosa! Galit na saad ni Christoph. Inawakan ni Troy ang kanyang balikat. Chris, kalmahan mo muna ang sarili mo. Dapat patuloy ang annulment, Rosa. Hindi mo dapat mahalin ang gagong katulad niya. Ang gago'y para lang sa mga gago? Mariing sabi ni Christoph. I still love him, Chris. Nanginginig ang aking boses. Naramdaman ko pa ang mga palad na humahaplos sa aking balikat para pakalmahin ako. Niyakap ko ang aking mga braso sa kanyang bewang at tahimik na lumuha. Rosa, stop loving someone like him. He does not deserve you. Marahang sabi ni Troy. Umiling ako. I know, but my baby will need him someday. You're pregnant? Gulat na tanong ng dalawa. She is. Sagot ni Papa para sa akin. Alam mo kung gaano ko pinahalaga ni na Christoph at Troy. I know they love me as a sister. Ramdam ko yun kahit naiintindihan ko kung bakit ang galit nila nang mabalita ang may nanakit sa akin. Mas siniksik ko pa ang aking mukha sa dibdib ni Papa. Humahanap na mainit na kalinga ng isang ama. Para nagising ako na makarinig kami ng tunog nang umaalis sa sasakyan. Where's Chris? Tanong ko kay Papa. He left. Simpleng saad ni Papa. What? Pa, he will hunt Patrick down. He might kill my husband. You know, Christoph, bakit di mo siya pinipigilan? I snapped. He shrugged. Then, I will reward him 100 million for the asshole's head. Really? Napalingon ako kay Troy. Dead serious. Tumaas ang isang sulok ng labi ni Papa. Then, let's go hunting, Troy said devilishly.